Ang Magnolia Hotshots daw ngayon at itong NLEX Road Warriors ay nagkakaroon ng diskusyon tungkol sa isang posibleng blockbuster trade kung saan ayon sa balita baka daw mapunta dito sa Magnolia itong si Shonny Winston at ang maging kapalit naman ay itong si Javi Gomez de Leano. Matindi raw yung ino-offer talaga nitong Magnolia dito sa NLEX at tignan natin kung tatanggapin yan nitong si Coach Jong-Woo Chico. Alam natin na may mga balita na itong si Jong-Woo Chico ay ayaw daw i-trade itong si Shonny Winston. Pero kung si Javi Gomez de Leano ang magiging kapalit, baka mapaisip itong si Coach Jong-Woo Chico dahil alam natin na mahusay din itong si Javi Gomez de Leano, lalo na ito isang spot-up shooter. Sabi nga nila, yung laro Javi Gomez de Leano ay nababagay dito sa NLEX Road Warriors dahil pwede itong maging kapartner ni Robert Bolick. Pero sa ngayon, itong namang si Shonny Winston, pwede rin yan dito sa Magnolia dahil itong si Winston nakapaglalaro ng different positions doon sa court. Kaya sa tingin ko, pwede talaga na maging isa yan dito sa mga magiging advantage nitong si Coach L.A. Tenorio kung ma-acquire niya itong si Shonny Winston. Dahil alam natin na ito yung tipong player na nakapaglalaro ng iba't ibang position doon sa court at mukhang nababagay na dito sa ganitong klaseng lineup, no? Kaya sa tingin ko, pwede talaga na itong si Shonny Winston makuha yan nitong Magnolia. At kapag nasa Magnolia na itong si Winston, sa tingin ko, magiging mas maganda yung offensive flow nila dahil hindi na lang sila magre-rely dito kay Jerome Lastimosa at pati na rin dito kay Xavier Lucero dahil magkakaroon sila ng iba pang mga options na mas gaganda tuloy yung kalalabasan ng kanilang roster. Kaya sa tingin ko, pwede talaga ang ganitong klase na lineup. Samantala naman, ang isa pa nating balita, itong Sunshine Elasto Painters daw ay mukhang ready na nabitawan na itong si Gian Mamuyak. Parang wala pa raw magkakasunduan yung dalawa at base doon sa mga lumalabas na balita ngayon, mukhang ito raw Raynor Shine Elasto Painters ay hahayaan ito si Gian Mamuyak na maglaro sa abroad at hahanap na rin sila ng ibang point guard dito. Kung ito ang mangyari, kung totoo ito, hindi naman nakapagtataka yan dahil itong Raynor Shine talaga, napansin nga ng karamihan, kapag yung mga players ay mataas na, tumataas na yung value o humihingi ng increase sa salary, ay nile-let go na nitong Raynor Shine Elasto Painters. Ang ginagawa kasi nitong Raynor Shine, of course, napansin nyo na ito siguro, no? Magde-develop sila ng player mula doon sa draft at yun ang gagamitin nila para maging competitive yung lineup nila. Kapag ito namang player na to ay tumaas na yung value o humingi na ng increase sa salary dahil nagiging superstar, ite-trade nila yan dito sa isang team kapalit ng first round draft pick. And of course, yung first round draft pick na yun, yung nagagamitin naman nila para kumuha ulit ng mga bagong player na kanilang i-develop. Kaya naman, parang cycle yon na nagagawa kung bakit palagi itong Raynor Shine ay palaging tinatawag na ready at competitive bawat conference. Kaya hindi na ako magtataka kung si Gian Mamuyak ganun nga mangyari. Ngayon, bukod dito sa ganyang klaseng sitwasyon, medyo iba to dahil to si Gian Mamuyak kung hahayaan nilang maglaro abroad, wala silang makukuha draft pick dahil hindi naman nila i-trade sa PBA team. Ang pwedeng gawin ng Raynor Shine ngayon, tumingin sila sa free agent market. Or dito sa darating na draft, meron silang mga draft picks, dyan sila pwedeng kumuha ng mga players na may dadagdag. Posible rin na kaya nila pakakawalan itong si Gian Mamuyak para nga bigyan daan yung para magkaroon ng empty slot dito sa kanilang roster para makapagdagdag sila ng mga bagong players dito sa Raynor Shine Elasto Painters.